Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dagdagan mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayok kang payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobias at Tobit at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos, siya ang purihin natit dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo at parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na ililihim ng hari di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig na masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyo ang sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit na kumakain ay iniiwan mo ang hapag para lamang mailibing ang patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel
na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ulitin po natin. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak, muling hinahangon niya at binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Tugon. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kung ngayoy aalalahanin niyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya, purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ng haring walang hanggan. Tugon. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Tugon. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Tugon. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli sa pagtatapos ng 9 na linggo ng karaniwang panahon, atin pong balikan ang mga mensahe na ibinigay sa atin sa mga ebanghelyong ipinahayag mula rin mismo sa salita ni Jesus. Nung Lunes, ang paalala po ni Jesus sa mga tao, lalo tigit sa mga pinagkatiwalaan, mga siwa sa simbahan o sa templo, kung saan ibinigay ang kwento o talinghaga ng isang may-ari ng ubasan na
alaga, ipinagkatiwala ang ubasan doon sa mga tao at pagkatapos nun ay pinapunta ang mga alipin para kumuha lang ng parte pero lahat ay pinatay. Ganon din naman kahit yung kahuli-hulihang anak na ipinadala ay kanilang pinatay. Ngayong talinghaga o kwento para mas maipaunawa sa kanila kung sino ba si Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo sa dulong bahagi ng kwento, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kung sino pa yung inayawan, hindi nila lubos akalain na yun pala ang magiging batong kanilang dapat na sasandalan. Pero siya po ay tinanggihan. Ang paalala ulit ni Jesus nung Martes tungkol sa atin pong tungkulin, obligasyon at responsibilidad. Hindi po pwedeng i-justify na tayo ay miyembro o bahagi ng simbahan tapos excuse na tayo sa responsibilidad sa pamahalaan o sa pamayanan. Kaya ang sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, sa Diyos ang sa Diyos. Ito yung sagot niya sa tanong, nararapat ba tayong magbayad ng buwis? Nung Miyerkules naman, ang sabi ni Jesus, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ito naman ang sagot niya sa tanong na sa muling pagkabuhay, sino ang magiging asawa ng babaeng ito na nakapag-asawa ng 7 beses? So, sino daw ang magiging asawa? Kaya, tandaan natin, ang pag-aasawa, dito lang yan sa mundo. Pagkatapos ng buhay natin dito, tapos na ang pag-aasawa. Nung Huwebes, sa tanong ulit, no? Kasi marami talagang tinatanong ang mga eskriba, pariseyo, at sa tanong na ano ang pinakamahalagang utos. Kasi sa dami ng batas na dapat nilang i-memorize na alamin, alin nga ba dito ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ni Kristo, ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang Diyos ang pinakauna at pinakamahalagang dapat nating ibigin. Pangalawa lang ang sarili at kung paano natin tinatrato, minamahal ang ating sarili, diyan magre-reflect kung paano natin minamahal ang kapwa. O kaya naman kung paano natin tinatrato ang ating kapwa, ganun natin tratuhin ang ating sarili. Kahapon, isang paalala ng kahalagahan ng pakikinig. Kaya ang sabi po sa uling bahagi ng kwento, at nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ito yung kahalagahan, ha? Kapag nagsisimba, makinig. Huwag magpakyut. Huwag magpapansin. Huwag matulog sa misa. Makinig. Kasi kung hindi ka makikinig, matatapos lang ang misa, nakaupo ka lang dyan, wala nangyari. O nakinig ka lang sa online, wala rin nangyari. Nanood ka lang, hindi ka nakinig. Kaya ngayon, sa huling araw na ito, ang sabi dito, no, sabi ni Kristo, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng bulag o ng balong ito na dukang-duka ang buo niyang ikabubuhay.
Paano ba nasusukat ang generosity ng isang tao? Kasi sabi po, no, maraming naguhulog, maraming mayayaman ang naguhulog doon sa lagayan ng donasyon. Sabihin na natin donasyon. Kasi bahagi naman talaga magbigay ng ikapu ang lahat ng miyembro ng simbahan. So marami ang nagbibigay, malalaking halaga, mayayaman, pero hindi na-impress si Jesus doon. Tandaan po ninyo, alam ni Jesus ang ating motivasyon o yung motivation natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay, lalo tigit pagdating sa pagtulong sa kapwa, alam ni Jesus kung ano ang dahilan kung bakit mo yan ginagawa. Kaya walang nakakaligtas sa Diyos. Alam niya kung ano ang katotohanan tungkol sa ating dahilan. Kaya mas pinuri niya ang babaeng balo na sabi nga dito, ibinigay niya ang buong buo niya. Babaeng balo, tinuturing na mahirap. Pero siya ang napansin ni Jesus na nagbigay mula sa kanyang puso. Ang dukhang-dukhang ito ang nagbigay ng buo niyang ikabubuhay. Kasi, no, kaya nga tinitingnan natin lagi, no? Ano ang dahilan mo kung bakit ka nagbibigay? Kasi dapat, kung nagbibigay tayo, ang nakasentro dyan ay ang Diyos. Ngayon kasi, sa panahon natin ngayon, ang daming ginagawang content sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga Instagram, ang pagtulong o pagbibigay ng tulong. Hindi ko alam kung nagbibigay ba talaga ng tulong o nakakakuha sila ng tulong. Kailangan yun linawin, no? Para mas maging, pwede naman gawin talaga ang tumulong. Sige, magtumulong ka. Pero ang tanong, generous ka ba talaga? Nai-impress ba sa'yo ang Diyos o nagpapa-impress ka lang? So, nasaan? Kasi marami din naman, minsan dinadahilan natin, mahirap lang tayo, wala tayong maitutulong na hindi naman talaga totoo. Kasi meron tayong maibibigay. Walang taong walang maibibigay. Naging napakabuti ng Diyos sa atin, kung kaya't nararapat lang na ibalik natin sa Kanya ang kabutihang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa kapwa. Kaya yun din, di ba? Yun din ang bilin ni Anghel Rafael sa mag-amang Tobit at Tobias sa unang pagbasa. Ipakita ninyo ang pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakawang gawa o paggawa ng mabuti sa kapwa. So, kung ano man ang ginagawa natin ngayon, ituloy mo, lalo tigit ang pagtulong, pero kailangan mo lang i-purify ang intention mo, yung motivation mo, para nang sa ganon ay hindi tayo mabaliwala sa atin pong mga ginagawang pagtulong sa kapwa. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan.
Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulugtin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.